Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo, magandang hapon. Maulan, no? Medyo maulan pa rin kasi may mga LPA pa na sumusunod, ano? I'm not sure kung may dalawa o may isa pa after nito, no? Well, anyway, patuloy ang baha, no? At naapektuhan kahit yung mga lugar na hindi naman ganun kabahain pag umuulan. Pero pag sunod-sunod at mahabang panahon, mahabang araw, talagang inaabutan na sila ng baha. Kasi yung basura from other place, no, dinadrag ng tubig papunta ron. Kaya nag-iipon, bumabaha rin. Yan po, no? At nawa, makita yan, no, Secretary Dizon. At ito po yung masolusyonan. Dahil yan po yung impact, Impact po yan ng nakarang administrasyon na supposedly bilyones ang mga flood control project. Pero hindi yata ito na isa katuparan. Yung iba dyan, ghost. Iba dyan, infra, substandard. Yung iba, na umpisan, konti lang. Ano? At yung iba, yung substandard nga, nasisira. Well, anyway, hindi yan pag-uusapan natin. Pag-usapan natin ngayon, mga ka-Wonder. Itong si Gina Acosta na mainit dyan ngayon sa hot seat bilang isang hostile witness. Hostile witness po yan, mga ka-Wonder. Alam niyo na, pag sinabing hostile from the word, wag na natin pahirapan yung term. No? Hindi na tayo gagamit ng technicalities. Kalaban, yan. Hindi yan sa panig mo. Doon yan sa panig ni Sara Duterte. No? Kaya siya yung nakasalang dyan at kinocross siya nitong si private prosecutor na si Attorney Ligutan. Yan na. So, sumasagot siya, pero may mga napansin tayo sa mga sagot niya. Ganon din si Senator Erwin, nagalit nga na napansin na mga ka-Wonder that she's kind of playing dumb. Parang ganon, ano? Bago yan, mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster, 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin yung all. Marami po salamat. So, dahil dyan sa napansin natin, mga ka-Wonder, may mga ilan-ilang points lang tayong kinuha. No, na itong si Gina Acosta ba ay nagsasabi ng totoo? O kahit totoo yung sinasabi niya, pero may sinisingit ba siyang false information para maitag siya na hindi credible witness? Para yung mga sinasabi niya against kay Sara ay mabawi? At then eventually, ay hindi yan credible, huwag niyo paniniwalaan yan. Intentional bang sinisingit niya yung false info? No, na pag-uusapan natin. Hindi naman tayo agad mga ka-Wonder nagko-conclude na nagsisinungaling itong si Gina Acosta, no, na pinoprotektahan niya si Sara Duterte. Siguro to be fair mga ka-Wonder, mas matibay kung yung conclusion natin ay hiwalayin natin yung mga sinasabi niya, no, yung mga inconsistencies niya o yung gap mga ka-Wonder. Yung obligation niya bilang government disbursing officer kasi siya yung SDO, no? Special Disbursing Officer for Sara Duterte. At yung legal effect, no, ng pagiging hostile witness niya mga ka-Wonder. Ngayon, batay dito sa naging interview, naging pag-witness niya, kinocross siya, no? Yesterday, August 17 po yan, no? Na itong si Acosta nga mga ka-Wonder ay idiniklara nga na hostile witness, no? Na sinasabi niyang si Sara Duterte o si VP Sara Duterte ang nag-utos sa kanya na mag-release ng 125 billion pesos. At inilarawan niya nga mga ka-Wonder yung pagkuha ng pera dyan, ano, sa Land Bank Shaw Boulevard Branch. At ito nga yung nagsasabing nalagay sa 4 na sinasabi niyang traveling bag dun sa kanya pong sinasabi. Ngayon, tanong natin mga ka-Wonder, ito kasi pinag-uusapan natin, napapansin din ng iba. Sa tingin mo, Art, naglalaro lang ba yan si Gina, nagpe-play dumb? Oo, may problema talaga sa credibility ng testimony niya. Alam na natin mga ganyan sa korte is tactics din ang pinaiiral dyan. So, ang pangunahing tanong natin mga ka-Wonder, nagsasabi ba ng totoo itong si Gina Acosta mga ka-Wonder? Yan. Mas mahalaga kasi mga ka-Wonder yung tanong na sasabihin natin. Ano yung mga bagay na personal niyang nakita at ginawa? No, yun yung titingnan natin at tinitingnan dito na malakas. No, kahit sabihin natin magsadya siya ng inconsistencies, alam naman yun given yun kasi siya ay isang hostile witness mga ka-Wonder. Hostile witness yan. Kaya expected yan. No, may mga bahagi ba sa kanyang testimony na nagkakasalungatan? No, kasi kinocross yan. At inaalam kung medyo salungatan dyan. Kaya tandaan natin mga ka-Wonder, diniklara siyang hostile witness, itong si Acosta, ng impeachment court. Ibig sabihin mga ka-Wonder, ay pinayagan ang prosecution na magtanong sa kanya bilang witness, no, na hindi umayon o inaasahang testimony niya ipanig mga ka-Wonder dun sa pinipresenta niya dito sa prosecution. Hostile nga Hindi ibig sabihin yun mga ka-Wonder, automatic sinungaling na siya agad. No, kasi bakit? Kasi naka-out yan Alam niya yung consequence kapag siya ay nagsisinungaling. But we're not sure again mga ka-Wonder kasi may mga narinig tayo. No, correct us or correct me mga ka-Wonder if I have concluded something
which is she didn't even say it, no? So, tanong ulit, playing dumb ba talaga si Acosta? Isang magandang tanong yan sa discussion natin, mga ka-wonder. Kasi nga, eto, panoorin natin itong hinanda kong nakuha nating video dito, no? Kay Senator Erwin Tulfo na medyo nababad trip sa kay Acosta, mga ka-wonder. Ang tanong po sa kanya, may Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. I-total ko po yan, ma'am. 120 million po. And so, pagpuro Tagalog, Mr. President, well, what is this? Nabuti ko sana pati yung discretionary release. And she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. Like, what it means? At dito po, sumasagot na lang po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority special disbursing officer kasi po wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? So yung mga ka-wonder, ito pa yung karugtong yan. I know you can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil lang dito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Kaya po, dumapain isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot na lang po siya. Alam mo ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa binigay ni Sir Lachica ng mga ibinalik to sa akin. Mr. Costa, kindly answer the question. Piatos po sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you. So yun mga ka-wonder, no? From there, you can judge if she is really playing dumb. No? What do you think? Was she playing dumb when she was being crossed? What do you think, mga ka-wonder? Kasi nga, dun sa response niya, na-transcribe nga, kasi dyan sa Senado, may mga transcriptionist kung tawagin dyan yung nagtatranscribe, no? I think in stenography, mga gagaling yan, nakukatch nila yan. Yung mahabang salita yan, shorthand writing po. No, dun mga ka-wonder, kitang-kita yung pag-respond niya. No, yung pag-respond niya, in Tagalog, the question was in Tagalog, some of the questions perhaps were in English, no? Pero nasasagot niya. No, kaya pagdating dun sa mga term na yun, medyo nagdududa. No, alam natin na itong si Acosta, disbursing officer, siya mismo humahawak ng malaking confidential fund transactions. Pero sabi niya, hindi niya raw alam kung paano. So hanggang saan mga ka-wonder, makatuwiran sabihin, no, na hindi niya alam ang discretion o proper procedure na dapat niyang gamitin. No, kasi may mga Bisaya tayong kilala na naintindihan naman yung Tagalog. Actually, matatas din mag-Tagalog. Nakapagsalita rin ng Bisaya. Pero then again, mga ka-wonder, dito sa channel natin, maging fair tayo. Hindi tayo kagaya ng isang dati humahanga tayo dyan, ano. Marami yan. I think million na yung kanyang subs ngayon, ano. At marami siya na-i-invite ng mga kilalang politiko sa programa niya. And I heard from Top 1, ano, na isang content creator din natin, no, na pro Marcos. Million ang kinikita niyan. Pero we can't tolerate yung ganyong style. No, na babanatan niya rin si PBBM, sasabihin niya ng ganito, walang kinalaman. No, I don't know paano umabot ng ganung kalaki yun, ano, yung kanyang channel. Kung pati yung Marcos supporters ay sumusuporta sa kanya. Kasi mga ka-wonder, dapat fair ka, neutral ka. Kung naiimbitahan mo yung mga yan. I remember one of his friend, no? We can say friend, na na-interview. At may sinasabi siyang against na binalikan niya na naman to sa FEA, madiin niyang sinasabing pangnanakaw. Para magmukhang tulog journalist nga, no? Binabanatan niya. Hindi na lang sumasagot. Yung medyo matanda sa kanya, no? Nakatahimik lang. Yun yung mga tamang isip. Hindi yung buka ng bibig, no? Kasi a fool needs to speak because he has to say something. Yan. While a man with wisdom has to speak because he has something to say. Magkaiba po yun. He has to say something dun sa he has something to say. Dahil yung he has something to say dito sa isang wise person, talagang may sasabihin siya. Dahil merong itong laman at alam niya na, natimbang niya na. Unlike dito sa fool, just to express himself as matalino,
Yes, I have to say something, parang ganun. No, so we don't agree with that. No, that's foolishness. At then yung panig mo, yung partido mo, na siyang pinupuri nga natin sa channel natin, kinakampihan natin eh. Pero binabash, hindi mo mabash-bash, di ba? Yan yung klase ka. Then we can say that you are irrelevant. No, dapat maging fair ka rin. Iniimbitahan mo kung sino-sino eh. Pro-admin. Pro-Sara nga, may in-invite ka pa eh. Yung pro-Dilaw din. Di ba? Kaya dapat sa mga ganyan, matuto ka mag-process. Hindi yung para lang makabanat ka, para magmukha ka talagang tunog journalist. No? Well, anyway, balik tayo rito. No? Pagiging fair natin dito sa channel natin, yung pagiging government employee, nitong si Acosta, hindi automatic mga ka-wonder na nangahulugan, no, na alam niya yung bawat legal rule. Hindi naman kasi siya abogado. No? But then again, as a official of Sara Duterte, yung kanyang function, dapat alam niya. No? Ang mas malaga rito mga ka-wonder yung tanong, ay yung kanyang actual duties bilang disbursing officer, alam niya ba? No? Kasi nangangailangan ng judgment itong mga ka-wonder sa documentation, authorization at accountability. Then for that position, for that post, being SDO, you should know your function. Kasi pag hindi, pinulot ka lang ba sa tabi-tabi? Na para pumesto lang dyan? At manipulate din dahil aanga-anga ka naman, parang ganun. No? At kung paulit-ulit siyang involved mga ka-wonder sa mga ganitong transaction, being an SDO, alam niya yan. Maaring yung tanong dyan mga ka-wonder, bakit may mga bagay na tila hindi niya alam, na hindi niya maalaala, na siyang kinagalit nga ni Senator Erwin Tulfo. Sounds like she's playing dumb. Diba? So, kaya mga ka-wonder, mas malakas yung argumento na nagpapanggap siyang tanga. No? Kundi, sabihin lang natin mga ka-wonder, in fairness, na yung kanyang sinasabing kakulangan ng kaalaman ay dapat ihambing sa kanyang aktual na posisyon. No? Alam niya dapat yun kasi yun ang kanyang trabaho eh. Yung kanyang training, yung duties, and prior experience niya dun sa mga transactions. No? She should know better compared dun sa iba na hindi naman nila trabaho. Kaya nga nagre-react si Senator Sherwin. No, wag na tayong magtanga-tangahan. Very obvious kasi. Very obvious mga ka-wonder. Kaya ayun nga sa sinasabi nito, may nabanggit siya, correct me if I'm wrong mga ka-wonder, no? If I just concluded this based perhaps dun sa what I heard was a mistake. So please comment down below kung di niya sinabi, no? Itong 125 million, no, na upon encashing tong pera, na encash na from check to cash, no, nilabas yung pera, parang pagkakasabi ng manager that time na once na na-receive na ito ng recipient, no, na ibigay na yung pera, hands off na ang bangko, no? Pero ang pagkakasabi niya mga ka-wonder, of course, nilagay sa 4 na bag, yung sinasabing traveling bag, no, at 2 security guards umano na tumulong sa kanya. At isa doon mga ka-wonder, hindi ko na-catch yung isa, Limuel Ortonio. Yun mismo yung mga naglabas nung sinasabing tumulong ng itong traveling bag sa 4 na traveling bags. Nung ano ibig sabihin mga ka-wonder pag sinabi nating tumulong? Let's stress this out. No, para madiinan natin. Kasi sabi niya tumulong sa kanya na ilabas yung pera. Yun ba yung sinasabing literal na nagbuhat ng pera? Kinaladkad ba yung pera? Itong pera dan sa bags? Gumamit ba ng trolley? No? Kasi minsan nakita ko dun sa mga mall, binibitbit yung pera. Bagamat that money, I think some of those were coins, mabibigat. Nabubuhat, ng malalaki naman. Some of them were carried, sa isang trolley. No? At sino yung nag-request ng assistance? Nag-request ba siya? Part ba ng protocol ng bangko yan na kapag nag-request, hindi mo mahihindian? No? Hindi kasi masyadong na-stress out yung sinasabing limitation dun eh. Alam ba ng guards kung magkano yung laman? Isa pa sa magiging ebidensya kung nagsisinungaling itong si Acosta, nahuli ba ng CCTV cams? Of course, meron yan. Sa loob ng bangko at sa labas. Yung palabas ng pinto hanggang doon sa parking. Doon sa labas meron yan. Pero ang pagkakasabi, dumaan yata sila sa likod eh. Sa likod ng teller. Doon sa likod, exit. Since na yung DepEd ay nasa loob naman itong land bank sa loob ng DepEd. Pero at least, meron pa rin CCTV dyan. So, yun yung isa sa mga makikitaan natin. May bank log pa, o incident or security report, na tungkol dito sa transaction. Sino nag-turn over ng bags dito sa OVP personnel. So, yun yung mga tanong, just to make it clear, kumbaga parang to satisfy our questions dito sa sinasabi nitong si Acosta. So mahalaga din mga ka-wonder yung detalye tungkol sa guards. Alam natin yung mga objective na verifiable, gaya nitong kung may CCTV ba, mga security logs dyan, bank records, testimony na mismong sinabi ng guards, yes,
I carried those bags, no? 2 bags, 3 bags to help them out para mapalabas itong mga bags na mabibigat. No, maaari kasing matest dito mga ka-wonder kung accurate itong memory. Naging magaan pa tayo. Hindi naman ganun katagal siguro yun. Hindi mo makakalimutan yung event, yung moment na yun na tinulungan ka ng guard. Kasi ang term doon hands off, sabi ng isang manager, no, nitong land bank doon sa interview. No, yung hands off ba yan mga ka-wonder pagkatapos matanggap ng recipient yung pera? No, hindi natin gagawin simpleng rule lang mga ka-wonder, no, na kapag nakuha na ng recipient yung pera, wala nang responsibility ang bank. Parang kulang, no? Parang meron pa bang nakastipulate sa rule nila na pwede silang mag-assist, lalo na kung mag-isa lang itong kliyente, walang katulong, no? Pwede ba silang assistihan ng guard? Sa ordinaryong withdrawal kasi mga ka-wonder, pagkatapos ng properly authorized release ng cash, hindi naman automatic mga ka-wonder ng responsible ang bangko na kung paano gagamitin ng customer yung pera pagkatapos itong ma-release sa kanya. Ano saan mo gagamitin? Iimbestigahan mo pa? Wala. Hindi naman ganoon ang role ng bangko. No? Pero hindi ibig sabihin mga ka-wonder na wala ng regulatory responsibility ang bank. That's my own opinion. Correct me if there are any bank tellers or somebody who's working here sa bangko. Dahil sa ilalim ng AMLAC mga ka-wonder, no? Itong sinasabing AMLAC framework, may customer identification mga ka-wonder, may record keepings, no? Reporting obligations na covered ng institution. No? Kaya yung cash transaction na lagpas ng 500,000, yung mga ka-wonder sa isang bank, no, sa isang banking day, ordinary banking day, generally isang covered transaction, no, habang may hiwalay na concept ng suspicious transaction. Kaya nga I heard dito sa testimony na itinatag parang automatic na nire-report niya sa AMLAC na this person deposited or withdrawn certain amount, of course to be specific 500 up, no, matik yan. Kaya mas maganda mga ka-wonder yung tanong, no, ano yung bank's responsibility hanggang sa point of release? Ano yung records na dapat manatili, no, sa pagkatapos ng release? 'Di ba? Dapat din kasing hanapin mga ka-wonder yung withdrawal slip, no? Yung authorization, identification records, yung cash release documents, no, yung CCTV, yung nabanggit natin kanina, security logs, transaction records at anumang AML reporting na applicable. Yan yung mga maaring mag-confirm mga ka-wonder, no? O mag-contradict sa testimony ng witness nitong si Acosta, mga ka-wonder, no? So isa pa sa nakikita natin mga ka-wonder yung sinasabing government discretion and accountability. Dito dapat mga ka-wonder maging masinsin, no, yung ating discussion. Dahil yung salitang discretion ay hindi naman nangangahulugan mga ka-wonder na ginagawa, no, kung ano yung gusto o dahil confidential yung pera. Ang discretion mga ka-wonder ay isang public officer. Ang discretion mga ka-wonder ng isang public officer ay dapat ito mga ka-wonder na nasa loob rin ng law, no, regulations, appropriations, authorized purpose, at prescribed procedures. Hindi lang yan basta-basta na gagawin mo lang yung term na discretion na yan. Kaya yung tanong kay Acosta bilang SDO, no, ano yung alam niyang responsibility niya, no, sa pag-release, pag-record, pag-document, at pag-account ng pera sa gobyerno. No? At kung may mga sinasabing instruction mula sa superior, which is yung sinasabing ang head ng agency, sapat na ba yun mga ka-wonder para alisin yung sarili doon sa sinasabing responsibility niya bilang disbursing officer? So yun yung mga tanong. Kaya ito yung mahalagang distinction mga ka-wonder, yung order at yung automatic immunity from accountability. Kung may order na mula sa superior, which is of course, sino ba yung boss ni Acosta, dapat rin tignan mga ka-wonder, yung lawful ba ang order? Lawful ba yung order nitong si Sarah? Diba? Na siyang kino-question nga. No? Authorized ba ang transaction? Tama ba yung sinasabing documentation? Tama ba ang recipient? No? At nasunod ba yung applicable accounting and auditing rules? Yan yung mga tanong. Kung hindi, yun na nga kung bakit tayo nagko-cross dito ngayon. May record ng COA, meron nakitaan na hindi dapat ganun, kaya nga nahaharap sa sinasabing technical malversation. Ngayon, itong credibility, tanungin natin. Totoo yung core mga ka-wonder, pero may halong false information ba? Yun ang ating kukumpirmahin dito. Ito kasi mga ka-wonder yung pinakamahalagang bahagi, no, ng posibleng theoretical lang muna, no? Pero maaaring ang isang witness ay nagsasabi ng totoong impormasyon tungkol dun sa isang event. Kasi nasasagot niya itong mga ka-wonder. At nakakross siya ng lawyers at ng mga ibang nanonood dyan kung she is telling the truth. No? Nagkamali ba yung ibang detalye? No? Wala naman siyang sinasabing if my memory can still serve me right or whatever na sinasabi niya. Sabihin niyo mga comment kung may mga sinasabi siyang gano'n. Nasa pa, may mga mahinang memory ba na sa kanya? No? Na sinabi niya ba, inadmit niya?
No, o sadyang nagsama lang talaga yung mga false information. We're not accusing that she is intentionally, no, or deliberately telling false information, ano. Ito yung opinion lang. Kasi nga, kung may nakita tayong nahaluan, ito ba ay sinasadya? No? Kasi alam natin, adverse witness yan. Kaya hindi sapat mga ka-wonder sabihin natin, no, na isang maling detalye, no? Kaya lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan, hindi rin totoo yun. Yung sinasabi natin, yung sinasabi sa Latin, mga law, yung sinasabing falsus on uno, falsus on uno, falsus on omnibus. Ibig sabihin, false in one, false in all, parang ganun. So, hindi ka na credible, nagkamali ka sa isa, hindi naman maaring ganun mga ka-wonder, no? Na sinasabi ng kausap ko kanina, hindi na credible yan. Bakit? Yun nga, sinabi niya, falsus on uno, falsus on omnibus. Hindi pa rin. Kasi bakit? Titignan yung consistency niya eh. Doon sa mga una niyang nasabi na nagtahi. Perhaps, dahil siya ay hostile, doon na pumapasok. Was she deliberately telling false information o nag-i-insert siya nun just to tag her na parang hindi siya credible para ma-recover niya yung sarili niya nung sinabi niyang si Sarah ang nag-utos sa akin. No, may mga dapat bang itanong na material bang inconsistency? Halimbawa, mga ka-wonder, no? Kung hindi niya maalala, no, kung trolley ba o binitbit lang ng mga security guard, no, based dun sa memory issue niya, kung magkakaroon pa rin mga ka-wonder ng contradiction tungkol kung sino yung nag-authorize, kung sino yung tumanggap, sino nagdala, paano na-release yung 125 million. Yun yung mas seryoso mga ka-wonder dahil directly connected yun sa court transaction. At kapag yun ay tinitwist-twist niya, talagang mahalata na tinitwist niya. No? Gaya nga na sinasabi natin, falsus in uno, falsus in omnibus. No, yung Latin word na yan, nangangahulugan, false in one, false in everything. Nabanggit nga natin. No, pero mahalagang huwag nating i-present mga ka-wonder na automatic nga doon sa rule na yan, na itong sinasabi ng jurisprudence ng Supreme Court na yan, falsus in uno, falsus in omnibus, ay hindi yan mandatory rule of evidence mga ka-wonder. No? Hindi yan. Nabasa na rin natin yan eh. Naman ito kasing gamitin mga ka-wonder, no? Na bilang isang considerable, no, na credibility o sa credibility. Ngunit hindi nangangahulugan mga ka-wonder na kapag napatunayang mali ang isang bahagi ng testimony nitong si Acosta, obligadong itapon na ng korte yung buong testimony niya. Hindi. No? Kaya mas malaga mga ka-wonder itong jurisprudence. May jurisprudence na nagsasabi mga ka-wonder, yung sinasabing maxim na may angkop, no, kapag ang witness ay willfully at knowingly nagbigay ng false information or testimony. Hindi lamang kasi dahil nagkamali o hindi nakatanda o hindi natandaan yung eksakto, no? Kaya mas tamang sabihin mga ka-wonder, kung napatunayang sinadya na nagsinungaling itong si Acosta sa isang material point, bakit dapat paniwalaan pa yung ibang bahagi ng kanyang testimony na sinasalaysay niya ng kanyang credibility? Pero kailangan pa rin ipakita mga ka-wonder yung proof ng sinasabing intentional falsehood, hindi lang yung inconsistency. Kaya dyan mga ka-wonder, may kita natin, ito bang si Acosta is deliberately playing dumb and then somehow inserting false information? Or may-aring may memory lapse? Or hindi lang siya naging inconsistent in other parts? No? Pero then again, mga abogadong patikan yan, nagkocross sa kanya. May dokumento, yung sinasabi niya, yung event na tinastify na doon sa House Committee on Justice, pinagtahi-tahi, malalaman yung una niyang testimony and then yung ngayon. Kung siya ay nagdadagdag, nagsisinungaling, deliberately inserting false information, playing dumb, whatsoever. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila if Acosta, the SD of Sara Duterte, is she playing dumb, deliberately inserting false information, or sadyang nakakalimot lang siya in some part ng kanyang testimony. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.